Hello? Hello po. Hi, magandang gabi. Magandang gabi din po and Merry Christmas. Merry Christmas. Ikaw ang unang caller ko ngayong Kapaskuhan. Oh my God, I'm so Ano po? I'm so lucky. Oy, thank you very much. Naka-loudspeaker hindi? Hindi po. Earpods hindi naman. Hindi na rin po. Handheld lang tayo, ma'am, ha? Apa. Okay. For several days now naglolo ko sa Messenger. So pag naputol, I'll just redial agad-agad. So don't panic, okay? Okay po. Huwag kang magpapanik, ha? Apa. Alright, sige. What do I call you, ma'am? Chris. Ang daming laway no, na crash. Sorry. Or Hindi, sige, okay lang. Ano ulit yan? Ano ulit yan, ma'am? Chris. Ano? Ha? Chris. Spell. K-R-I-S. Chris. Chris naman Chris. kasi. Oh. Chris. Ayan. Sige, ulitin mo. Ilan taon ka na Ulitin ko crash? ulit. 31 po. 31. I'm calling from? Oriental Mindoro. Okay. Mindoro. Pwede Mindoro na lang, no? Okay po. Okay. Mindoro. Ayan. Anong ginagawa sa buhay ni Chris? Working. Okay. Apo. Sige. Si Chris ay 31 from Mindoro. Ano work mo? Pwede po bang hindi nasabihin? Iwag. Kasi sa public, Okay lang. Pero kung kinakailangan sa kwento, tatanungin ko, ha? sige. Alright. Kung hindi naman, no. Ayun, pakialam namin. Diba? May asawa ka na, Chris? Live-in partner po. Live-in partner. Alright. Tagal na kayo magka-live-in? 1 year na po. 1 year na. Okay. Anong paglilingkod ko sa iyo? Yun nga po. 1 year na kaming live-in. Pero 1 year and 4 months pa lang kami sa in a relationship. So 4 Kaya months pa lang lang- kayo, nag-live-in na kayo? Yes po. Okay. At ang bilis naman. Kasi parang nandun kami sa part na matanda na kami. Kumbaga nasa edad na kami pareho. Yung parang napapag-usapan na rin namin yung kasal. Nagkaroon ako ng family problem nun. So nag-ask siya or siya na, pwede ka naman dito sa bahay. Kasi may sarili naman na po siyang bahay. So parang in-invite niya ako na doon. So nag-decide kami na sige, doon na lang muna ako. So kinonsider namin na live-in na kami. Okay. Yan, ganun. Before kami mag-live-in, nag-uusap na kaming dalawa na magpapakasal. Okay. Single mom po ako ng isa. May isa po akong anak. Mm-hmm. So, nag-decide kami na nag-uusap kami na magpapakasal. Pero, nung nag-live-in na kami, parang mga after 3 months, 4 months, ganyan, parang napansin ko na nawawala na sa usapan yung kasal. Okay. Parang hindi na namin natatopic or kung mapag-usapan man, sobrang iwas na siya. Tapos, dun ko rin po nakita na, syempre magkasama na kami sa isang bahay, dun ko nakita na wala siyang yung so-called emotional intelligence. Yan. Pero 'di ba, yung parang syempre ang nasa isip ko po, parang term na lang naman siya nitong mga millennial kumbaga. Pero noong panahon naman ng mga nanay at tatay natin, wala namang ganun. So parang kinonsider ko pa rin na baka ganun lang talaga siya.
siguro ang love language niya lang is yung act of service kasi inaasikaso naman niya ako yung mga ganong bagay. Pero pag may problema ako Mm. or may problema kaming dalawa, hindi namin siya mapag-usapan ng maayos kasi parang sa kanya hindi niya kayang i-handle yung ganong situation, ganong problem. So parang nangyayari, wag na lang pag-usapan hanggang sa nagpa-file up yung ganon. Tapos parang natitake for granted niya na yung mga nararamdaman ko na okay lang yan, wala lang yan, magaan pa lang naman yung problema mo. Tapos may mga words pa na pinoproblema mo kasi yung problema ng mundo, yung mga ganun po. Kaya lang, yung parang ang nasa isip ko, nandito na ako pinasok ko na naman tong relasyon na to, nag-live-in na kami, kilala na ng buong family ko, kilala na ng anak ko. So kung makikipaghiwalay ako dahil lang dito sa mga nararamdaman kong ganito or dahil lang dun sa sinasabi nilang red flag, parang ma-fulfilled ko na naman yung ng anak ko na yun nga, yung may nakilala na naman siyang stepfather, tas at the end of the day, makikipaghiwalay na naman ako. So parang, anong gagawin ko? Alin yung uunahin ko? Yung nararamdaman ko ba o yung mararamdaman ng anak ko? Siyempre bilang ina po, parang nandun ako sa part na yung mararamdaman ng anak ko. Kahit kumbaga parang masakit na. Yung Okay. ganon. So, parang hindi ko na alam kung ano ba, tatanggapin ko na lang ba na ganyan siya, na sa ganyan siya nasanay. Pero, iniisip ko rin po na baka talagang hindi siya sanay na may karelasyon kasi pangalawang girlfriend niya pa lang po ako. Yun nga, 31 years old na siya. Yung parang 4 years siyang walang girlfriend bago niya ako nakilala ulit. Yung ganun. So parang, ano ba tong gagawin ko? Tatanggapin ko na lang ba? O iintayin ko ba na ma-realize niya yung worth ko? Ano kasalanan Yung niya sa'yo? ganun. Yung ano po, yun nga, hindi parang natitake for granted niya Gaya na na, yung mga give me an example here. Kasi yung kwento mo na yan, that's coming from where you see things, tama? Yeah. Okay. You could be wrong, you could be right, but give me a direct Yeah. example. For example, yung part na nag-chat siya sa friend niya na lalaki and parang may tinulungan lang daw siyang kumpare niya para makahanap ng babae. Okay. Ano yun yung babae? Eh, Gagawin kumare? Paano? gagawing babae nung kumpare niya. Bakit siya naghahanap? Ano bang... Bakit siya naghahanap? Yun din yung ano ko, yun din yung question ko, na bakit ikaw yung kailangan kumontak dun sa isa mong kumpare para hanapan ng babae yung isa mo pang kumpare. And yung conversation kasi parang it hurts me so much kasi yung parang ang sabi nung kumpare niya, ba't naghahanap ka pa? 'Di ba may partner ka na ngayon? And yung reply niya is, mas masarap yung bata-bata. Yung ganun. So parang, ano ba to? Ba't So there's mga a big chance na hindi totoo yung sinasabi niyang para sa kumpare yun. yun, yung parang ganun po. So para sa kanya yun. Yun yung, syempre bilang babae, yun yung unang papasok sa isip ko. Kasi wala din naman siyang maharap sa akin na kumpare niya talagang nagpapahanap. Kailan to nangyari? Parang mga 6 months ago na. And hanggang ngayon, di mo pa alam kung anong katotohanan doon? Hindi po. Hindi ko talaga alam kung anong katotohanan doon. Kahit nabasa ko talaga yung conversation. And the worst part is, nabasa ko si conversation, nasa delete message na siya.
So sa So madaling parang, sabi, there was an attempt to hide it from you. yes, yun po. Okay. And then, yun nga, parang nawala na rin sa usapan namin yung kasal na parang Yung, nung una yung kasal, sorry. We are not going to talk about that. You okay, gave that on that chance na nakipag-live-in ka. okay. Tapos na yon yung part na yon. Okay po. Oo. Tapos na yung part na yun nun. Kasi hindi mo na you cannot make that a bargaining chip now. Nakipag-live-in ka na eh. Bakit pa niya gagawin? Okay. You have to, ganito na. Alam mo, Chris, tama no? Okay. Kung babalikan natin to, you have you have so many undesirable reasons kung bakit ka nakipag-live-in. Kanina, inaantay kong sabihin mo sa akin na nakipag-live-in ka kasi nagmamahalan kayo. Hindi mo nabanggit yon. You were solving a problem kung bakit ka nakipag-live-in sa kanya. He became a solution to a problem you were solving during that time. Nagka-problem kayo ng nanay mo, it's convenient to you na mag-live-in kayo. Kasi nga napag-uusapan nyo na. Okay. You can tell me if I'm wrong. Okay lang naman po sa akin. Pero yun ang tingin ko po dito. At some certain point, may tama po kayo. Pero Ayos. syempre, Anong sabi mo? May tama ako? Loko ka! at yun nga. Jarot lang. At Tanong. some, okay lang po. Yun nga, at some certain point, syempre, tama po yung sinabi nyo. Pero, syempre, hindi din naman po siguro ako makikipag-live-in kung hindi ko siya mahal. Diba? Parang Andun na ganun. tayo. Pero ang point ko, tama ka naman doon. No? But my point is, yung live-in, unnecessary yun. 4 months pa lang kayo nun. 4 months pa lang kayo nun. Kasi ganito yan. Habang nagkakwento ka kanina, sabi mo kasi, ang sabi mo kasi kanina, ano yun, natatakot ka o nag-worry ka na nakilala na kasi ng anak mo, naging malapit na, napakilala mo na, tama? Hindi mo naisip yan, nilivin mo yung 4 na buwan mong kakakilala pa lang eh. I mean, if your consideration is to vet a guy who will be your partner and inevitably will be a part of your, daughter or son ba yan? Daughter. My daughter's life, did you think 4 months is enough? Matagal din po kasi siyang nanligaw. So, parang O yeah, pwede. kilala ko na siya. Ano ngayon? Eh di maging kayo, ba't magli-live-in? Hindi ko masagot. No, alam mo yung sagot nun. Because it was convenient sa iyo. Benefit mo yun ng time na yun. You had to go somewhere. Nagka-problema kayo ng nanay mo kamo eh. Well, on paper kasi, he's a good catch. Single, mahal ka naman, may bahay. On paper ha, pag binasa mo lang yung profile nito, okay eh, tama mali. Tama. Okay eh. Pero iba kasi yung makikilala mo yung tao ng pangmatagalan. And I do not think that 4 months is enough para makilala mo siya. And then you complain na ito yung ugali niya. Hindi mo nakilala eh. Nilipin mo kagad eh. Sabi ko na kasi wag nang tumawag dito eh. No. Sorry po. Joke lang. Diba? Yung, kasi alam mo naririnig ko lagi ito, yung mga emotional intelligence, yung mga ganyan. Tigilan nyo nga yung kakaganyan-ganyan na pakala nyo mga doktor-doktor kayo na inaano nyo yung mga, akala nyo mga psychologist, mga psychiatrist kayo na naririnig ko lagi yan sa mga TikTok content na yung jawa mo walang emotional intelligence. Ang gagaling, ano ba kayo, mga doktor ba kayo? Yung kinikwento mo nga, that's not even emotional intelligence, that's just plain cheating.
Cheating lang yun. I mean, kung i-describe nyo parang may category kayo na kala mo nag-take up kayo ng course sa college na kaya nyo, ano ba yan? Mga terms na inyo. Kaya nga sabi ko kanina, yung terms siya ngayong millennial na wala naman noong mga panahon ng mga nanay at tatay natin. So parang inano ko na lang siya na, wala lang yan. Talagang ganyan lang siguro siya. Kaganda yan, ano. Alam mo yan, mga emotional intelligence na yan, mga EQ, IQ na yan. Ano yan eh, tawag nito, Chris, yung mga yan, pag, if we keep on defining or, placing a partner under one of those categories, we tend to communicate to them, deal with them the way we see them under that category. Ganun na natin sila pakikisamahan kasi yun ang tingin natin eh. Kaya tigil-tigilan niyo yung kakakasabi ng IQ, EQ. Anyways, sabi mo naman wala, di ba? Ba't binanggit mo pa kasi? Pauso ka rin eh, no? Ano masabi? Ito panggulo yan. Panggulo eh. No? Ba't mo sinabi pa? Wala man point. Kasi parang pag nag-initiate ako ng usapan na pag-usapan naman natin tong certain na problema. Like what? Give me a direct example. Yung future. Na ano bang mga plano natin? Ano bang dapat natin wala na, nasira na yung plano na yan nung nagpaglipin ka kagad. I mean, ganun na ano. Ako naniniwala ako na the best basis for a relationship is still the old school. Ano yung old school na yon? You audition the guy. You vet the guy. Bilang babae, kayo yung may kapangyarihan yan. Sasalain nyo yung lalaki. You vet the guy. You vet the guy. Okay. Because man, we operate by force of habit. Pag nakasanayan namin, yun na yun. Nakasanayan namin nasa bahay ka na. Hindi ka nga namin pinagpaguran eh. Lumipin ka kagad sa akin, hingi kang kasal ngayon. Sakit. Kaya alam mo, ang dami niyan. Dami ka nakausap na ganyan. Gusto niyo pala ng kasal, binigay niyo agad yung panty niyo. Ha? Meron kang hindi binabanggit dito nun eh. Meron kang kulang na hindi binabanggit dito. Noong time na yon, hiyang na hiyang kayo sa bawat isa. Kaya okay lang sa inyo magsama 24/7. Madikit, mainit. Yun talaga yon. Natatawa ka, no? Kasi parang Totoo. hindi eh. Mm-hmm. Yun nga yung isang ano din eh. Hindi kami dumating dun sa part na yung sinasabi nilang, naku, bago pa kayo kaya ang init pa. Kung hindi ganun. Ay, din bakit ka nakipag-live-in? Oh. Kasi kung yun yung dahilan, matatanggap ko pa eh. Kasi yun nga yung unang reason ko kung bakit kami nag-live-in. Yung parang, yun nga, nagka-problema, tapos Yun lang. nag-invite siya, yun. Yun lang. Oh. Tapos hanggang sa... We can just conclude na yung paglilibin nyo was a solution to a problem, not because you want to be with each other. Hindi yun ang pangunahing dahilan. Ang pangunahing dahilan ay hindi dahil nagmamahalan kayo. It wasn't because it made sense that you want to be together. It wasn't about that. Hindi dahil gusto ninyo na makita ang bawat isa, 'di ba, sa buhay ng bawat isa panghabang buhay. Because you were trying to solve a problem. At convenient yung sitwasyon, nagsama kayo.
Tapos ano, 'di ba? Tapos nag-live-in kayo, 4 months mo lang siya na naging jowa, tapos magrereklamo ka. Nung nag-live-in po kami, hindi ko na po narinig pinag-uusapan yung kasal. Ano may iba sa kanya? Para sa kanya, para kaalaman ng mga babae na kantabay sa atin ha. Para sa lalaki, gastos na yan. Nagsama na kayo eh. Hingi ka ng kasal sa utak ng lalaki, gastos na lang yun. Eto na kami. Ganon. Kaya huwag kayo makipag-live-in. I'm not saying tama. I'm just saying it is what it is. So, anong gagawin ko? Well, first of all, alamin mo yung katotohanan kung sino yung binubuk niya at anong rate nun. Hindi ko na, hindi ko na nga malaman yun. Kasi parang pag nauulit ko sa kanya, syempre babae, mauulit mo talaga yun. Parang, nako, sasabihin lang yan, paulit-ulit ka, ganyan. Well, Wala na nga yun. wala yon. He was attempting to cheat on you. You tell him I said so. Huwag nga siyang sinungaling. Yun yun. But if your question is, Papa Jackson, makikipaghiwalay ba ako? Of course not. Whether you knew back then or you did not know back then, this is what you signed up for. Ano to? 'Di ba? Agreeing to live together with a guy you barely knew. This is what you signed up for. Ang problema ko ngayon kasi is, yun nga, may attempt cheating siya, so may issue kami ng trust. Aalis ako. Sa punta mo? Tatabi sa malayo. Saan? Babar ko po. Well, that will test the two of you. Saan nakatira yung anak mo? Sa mother ko po. Bali, ngayon po kasi, currently, nandito ako sa bahay ko kasi yung work ko ngayon is dito sa lugar namin. So, umuwi na lang ako sa kanya ng weekends or siya ang uuwi dito sa bahay ko. Ganun na lang yung setup namin since nagkaroon ako ng work dito malapit sa bahay ko. Bigla nga rin ako nagkaroon ng offer ng barko. So, yung parang nagkakaroon na ako ng Well, if that will test yung relationship ninyong dalawa. tapos ang pinagtatako ko pa, Papa Jackson, biglang yung relationship na meron kami before kami mag-live-in is parang nababalik siya ngayon. Nung hindi na ako umuwi sa kanya araw-araw. Nung hindi na ako nakatira Medyo dito. may kasamang pananabik na, tama? Pwede. Tapos yung parang, Nako, nagyara pa tayo yan ha. yung parang bumalik kami sa mag-boyfriend-girlfriend era. There's the benefit of knowing each other. See? Yan. Kaya lang dahil na may trust issue na ako, parang, paano madadala ko to pagsakay ko? So parang, ano mo yun, anong gagawin ko para mawala? Kasi ayoko rin namang masira yung relasyon namin dalawa dahil sa pag-alis ko. Well, it's going to test the two of you. We cannot assume what will happen pag alis mo. Ano ba kasi tanong mo sa part na yan? What if matuloy yung pag-cheat niya? Tatanggapin ko ba? O Ano na, paano? what if matuloy yung di ba nag-attempt siya ng cheating? O aalis ako? Siyempre, mas malaking chance na matuloy na yun. Paano kung matuloy? We cannot solve a problem that's not yet a problem. Tumigil ka nga. Gusto mo hulaan natin yung ano, ibig sabihin yung ano mo, yung
yung problema at yung sagot sa problema mo. Hindi, it doesn't work that way. Kasi That's what, habang iniisip ko pa lang, parang nasasaktan na ako na yung gano'n. Kasi ang tanong mo, paano pag natuloy? Paano pag hindi? So hindi fair yung tanong na yan. So, okay, titiisin ko na lang lahat ng to. Hindi, that's not the point. Hindi yan ang point ko. Ang point ko is, yung paglayo mo, kasi as we speak ngayong gabi, kung napatawad mo na yung nahuli mo, I'm assuming napatawad mo yan, nabalik yung tiwala mo o hindi, it's a different story. Diba? Pero napatawad mo na yan. Diba? So it doesn't, I do not question people who knows how to forgive. Okay na yon. Ang point ko dito, yung pag-alis mo, magbabarko ka, it's going to test the two of you. Di good luck. Di ba? And you know what hurt me the most? What? Sa harap, sorry. Yung sa harap ng mga taong nakakakilala sa kanya, yung people around him is parang ang laging sinasabi sa akin, naku, ang swerte mo dyan kasi ganito, kasi ganyan siya. Wala, ni isang taong nakaharap ko, wala akong narinig na hindi ako swerte. Pero parang, talaga ba? Swerte ako sa mga nalalaman ko ngayon? Kaya lagi kong sinasabi na, oo, mabait. May taong mabait sa lahat sa mga nakapaligid sa kanya. Pero sa partner niya, hindi niya matrato ng tama. Anong gusto mo reaksyon ko sa part na yan? Because all of this, no, lahat ng ito, you could have discovered this beforehand. Andiyan na yan. Too late. I have a question for you. I want you to be honest with me. Ready? Okay. Did you plan na makipag-iwalay? Yes. Okay, kailan? Like a month ago. Anong trigger nun? Wala lang? Meron. Ano? Nag-plan kami na magkaanak ng May. And then, Nagplan kayo na magkaanak ng? Ng May. May next year? Last year. Okay. This year, May. Okay. So, nagpa-check up. Siyempre, kasi plan. Na-discover namin na may PCOS ako. Okay. So, parang nagkaroon lang ako ng hypothetical question. Tinanong ko siya, na what if hindi ako magkaanak? Anong gagawin natin? Okay. Oh. Straightforward yung sagot niya sa akin na iwan kita. Oh, you cannot take that against him. Kung yun ang kung yun ang requirement niya sa buhay, hindi mo kanya pwedeng sabing mali ang requirement niya. You can just walk away. You cannot tell him what he can like and not like sa buhay niya. You can just question it and walk away. Hindi mo siya pwedeng pilitin na, hindi, kailangan mo katanggapin. Kahit hindi tayo magkakaanak. Kung hindi niya nga gusto ng walang anak eh. Ganun. You have to understand that some men would look at it as continuation of lineage. Kung para sa kanya, wala siyang continuation ng kanyang lahi at di mo kayang ibigay, kung deal breaker yon, you cannot tell him na mali siya. You can just walk away. But here's the case. After ng medication ko, yung last check-up ko is clear na ako. So ngayon, ang hinihingi na is yung part naman niya para magpa-check up. Pero ayaw niya. Well, can I be honest with you? Okay. He was so ready to enjoy the benefit of having you by his side.
But he's not yet in that zone where he wants the burden alongside the benefit. Ganun. Yeah. So, he's just riding along na dun sa part na kunwari gusto niya na rin magkaanak para lang gumaan yung loob ko. Parang ganun. No, that's not what I'm saying. All I'm saying is, all indicators would say na willing siya to be there for the good times and not for the bad times. Na-realize ko na rin yan nitong mga nakaraang buwan na ganun siya. Wala ka nakikita problema sa'yo. Problema sa akin? Meron din. Gaya ng, Kasi yung pagbabawal ko sa kanyang uminom kasi tapos minsan nagiging matalak na ako pag yung like 3 consecutive days na yung inom niya, medyo nagiging maboka na ako. Yun lang, siguro. so pag tinanggal yung part na yun, perfect ka na. Hindi ako perfect, syempre. So ano pa? Kasi wala na kamo eh. Kasi pag tinatanong ko rin naman siya kung anong mga mali ko, anong pagkukulang ko, wala din naman siyang masagot. Siyempre, alam ko naman sa sarili kong hindi ako perfect. We? Lalo na, silosa ako, lalo na dun sa mga nakita ko. Tapos isa pa, demanding ako ng atensyon. Padami yung mali sa'yo ah. Pero hindi ako pero sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi sa kanya, hindi ako yung tipo ng babae na pag binahay mo is pambahay na lang. Kasi marunong ako magtrabaho at makumita ng sarili kong pera. Ayokong umaasa sa pera niya. And your point saying that is? Para wala siyang masumbat sa akin. Actually, even if we're living together, hindi ko alam kung magkano talaga yung kinikita niya. At di niya rin alam kung magkano yung kinikita ko. Well, ano tanong mo sa akin? Magtutuloy ko pa ba o makikipaghiwalay na lang ako? Well, unang-una sa lahat, kung makikipaghiwalay ka lang at yan ang dahilan mo, in the future, makikipagrelasyon ka ulit, you might encounter the same problem. You might feel the same way that you feel now. If at any point in your life, you feel those things and your first solution is to walk away, you'll never have a relationship. Gets? Yes. Yeah. Did that make sense to you? Ha? Medyo nawala po yung boses niya. Hello? Okay na po. Ano po yun? Ano ba yan? In English ko pa, tapos papaulit pa sa akin. Kasi biglang nag-bop. Sorry. Sabi ko, in the future, you might feel the same way you feel now. You might encounter the same problem with another guy. If at any given time, yan yung solusyon mo, makipaghiwalay, edi you'll never have a relationship in the future kasi laging lang hiwalay ang solusyon mo. So, I should stay. Ano yon? So, parang magstay na lang ako, tapos tingnan ko na lang kung ano yung mga pangyayari habang malayo ako. Tapos yun na lang yung gawin kung baga yun na lang yung maging basis ko kung itutuloy ko pa rin ba or kung magbibigay siya ng reason na
na pwedeng makapagpahiwalay sa amin, di maghiwalay. Pero kung wala siyang gagawin na hindi maganda habang malayo ako, di tuloy na lang. Ano ba yan? Okay, naintindihan ko yung point mo na bullshit lang ako kung paano mo sinabi. Naintindihan ko naman. Ang point mo is, aalis ako, magbabarko ako at aantayin ko na lang makagawa siya ng mali para makipaghiwalay ako. Tama? Parang ang pangit naman no, na nag-iintay na lang ako ng mali. Sige, anong kahulugan ng sinabi mo? Hindi, kasi nga, di ba, parang sa lahat ng nangyayari, dahil nga... Hindi yan ang tinatanong ko, anong context ng sinabi mo? Kung mali ba ako? Ganun. Tama. Alam mo, I get the feeling na ikaw mahirap ka rin kausap. Totoo ha? Didiretso yung kita. Ikaw mismo, you don't exactly know what you want. Ikaw mismo. You are part of the same problem you are trying to solve. Ikaw mismo. Magulo ka rin. Kaya siguro sinasabihan niya ako ng ang gulo mo naman kausap. Totoo, magulo ka. Kanina ka ba eh. Magulo ka kausap eh. You don't know what you want. Nanonood yung mga taga-FBM sa atin, no? Si Ma'am Nini, nanonood siya, Kaya baka mawalan tayo racket dahil sa'yo. Ma'am naman, huwag mo naman tatanggalan ng racket. Ay. Anyways, ganito na. I will go to na. Ikaw muna, may sasabihin ako sa'yo. Ready? Okay. Okay. I want you to listen very, very carefully. Alright? Okay. Alam mo ganito, inaantay ko kasi manggaling sa'yo to. But hindi ko na maantay. Sige na. Now, inaantay ko that you are going to be cooperative on the things that you might or you'll be able to adjust para maging maayos kayo. And all I hear from you is that may kailangan siyang baguhin. Nothing. Diba? Nothing is wrong with you. That's exactly what you're saying. Para bang walang mali sa'yo. Na parang wala kang kailangan gawing baguhin. Siya lang lahat ang may kasalanan. Of course, marami siyang pagkukulang sa'yo kung yun ang claim mo. And I will not take that against you or away from you. Pero hindi ko nakikita you are willing to step up and be a part of the solution. Kasi kung balak mo magpaligaw ka, dapat di ka nakipag-live-in. Kasalanan ng babae na kaantabay sa atin, if you want men to chase after you, then be chased. Galingan niyo maglakad na mabilis para habulin namin kayo. Hindi yung uuwi ka sa bahay namin, sa magrereklamo ka, sabihin mo na, ganito ka, ganyan. Umuwi ka na eh. Tapos na yung chase eh. And then you demand changes from us. Not at any point sinasabi kong mali na hingiin nyo sa amin yon, but it gives us, what's the motivation kapag umuwi ka na sa bahay ko, pag ako'y lalaki? Ano pang motivation? Wala na. Wala na. There you go. Wala na. Umuwi ka na sa kanya eh. Diba? Works for him, works for you. Ikaw mismo eh. Wala kang there's no part of you that accepts or realizes na parte ka na ng problema. You're a part of the problem. Alam mo yan. Hindi ko narinig sa'yo na magiging part ako ng solution. Wala. Feeling mo lang, aantayin mo siya makagawa ng pagkakamali. Di wala kayong pupuntahan yan. Sometimes nga naiisip ko na nasa akin talaga lahat ng mali. Hindi naman lahat, marami lang. Naiisip ko talaga yun na baka nasa akin talaga yung problema. Kaya ganito. Well, hindi naman siguro lahat, ma'am. Unfair naman yan na akuhin mo lahat. Siyempre,
pumapasok din sa isip ko O na sige na, okay, kung kung hindi ko ipipilit din mo yan, ginawa okay na, to. sige na. Kung ipipilit mo yan, o sige na, papayag na ako. Kasi ipipilit mo, nasa iyo lahat ng problema. Sige, gusto mo okay, sige, ikaw talaga problema. Gusto mo papipigilan ka ba namin? Gusto mo, ikaw problema okay, sige na, ikaw na problema. Oh. Ganyan sana kadaling kausap. Ayan, okay na ba? Ayan, ikaw na Happy problema. doon, happy. Okay na. Okay na doon. Happy? Happy. Happy. Super. Gusto mo ako win? Okay na, sige na. Ikaw na talaga ang problema. Mahirap naman kung magaling-galingan ba ako dito, di ba? Okay na yan, ikaw na. Nakakainis naman. Ano bang gagawin ko? Ha? Ano po bang dapat gawin? Well, kung ganyan pala, di ba, if there's no longer love between the two of you. Kasi feeling ko, wala nang love Na? Talaga. Feeling ko hindi naman ganito ang hindi naman pag-ibig to I think, magagalit yung iba sa akin dito pero sabihin ko pa rin. Sabihin ko sa'yo, Siguro. hindi kaya sexual tension na lang to? Imposible kasi halos wala din namang, honestly halos wala din namang nangyayari na Hindi ka mo nagtataka kung wala nangyayari sa inyo? Nagtataka. Hindi ka nag-offer? Wala kang now na? Wala kang ganun? Now na ba? Wala kang... Hindi, parang napapansin ko kung hindi ako mag-move, wala na. Pero pag yung kunwari, like 2 weeks akong wala doon, uuwi yun dito. Yung gano'n. Pero... Ituloy mo yun para... Pinutol mo may gusto ka sabihin. Uuwi yun dito para... May mangyari, okay? Happy? Happy. tayo. Yung gano'n. Pero Happy? Happy. Happy. Okay. Okay. Pero sa loob ng Okay. isang buwan, bihira naman. Mahal mo ba siya? Super, as in. I could be wrong here, but di ko maramdaman. Kasi kung hindi ko siya mahal, hindi ako mag-sustain ng ganito Hindi ko lulunukin lahat ng pride na meron. Hindi, not necessarily. Kasi pwede ko lang sabihin sa'yo na hindi kaya nag-i-stay ka lang because of one of the reasons you gave kanina kasi kilala siya ng anak mo? Hindi rin But lang you yun? said that. Yes. But, kumbaga, part yun. Pero mahal ko siya Mahal mo siya. After all ng mga narinig ko na sa kanya, may mga times pa na pinagtatabuyan na rin niya ako para lang maghiwalay kami. Pero I've stayed. Okay, wait lang. Nilaban ko rin naman yun. Lagyan natin ng context yung pinagkatabuyan ka niya. Huwag mo sabihin niya na walang context kasi it will be a different scenario. Nag-aaway kayo nun. Yes po. Yun. Huwag kayo mag-cherry pick kasi hindi maganda pakinggan. Away yun Huwag mo pipiliin yung mga bagay na benefit mo lang pag kinuwento mo. Hindi mo naman din kasi tinanong. Kumbaga yun lang yung buod. Ba't ko tatanungin? Ikaw nag-volunteer? Alam mo, ikaw gaslighter ka. Ikaw nag-volunteer Yun nga, nag-aaway kami, tapos nangyari is nakipaghiwalay sa pinagtatabuyan na ako, yung gano'n. Ano pinag-aawayan niyo nun? Ano bang pinag-awayan See, na? hindi mo, ko. ano meron sa birthday mo? Birthday ko, tapos mas inuna niya pang makipag-inuman dun sa mga tropa niya. Same day?
Same day. Okay ba? Ba't nandiyan ka pa? Eh, kasi mahal ko. Aww, happy? Happy. Yun, Okay, ganito. Let's settle this once and for all. Kailan ka aalis, ma'am? Early like March. March. Okay. So there's plenty of time that you guys, ganito na, sa mga nakaantabay sa atin, wala sa akin, it's not within me to tell you makipaghiwalay ka. Mababaw ito na dahilan para makipaghiwalay ka. Mm-hmm. Alright. There's so much you can do to save this if you want this to be saved. I really want to. Kaya nga Okay, now, yung chat ko. you are the other half of the entire whole, okay? Okay. Ikaw yung kalahati niyan. So if you're on board, so if you're on board sa part na yan, then it's your duty to know, not to convince him, ha? Kasi iba 'yon. If it's your duty to know whether he shares the same the same direction as you are. If your direction is grow old together, baka mamaya magkaiba lang kayo ng faces. Baka para sa kanya, wag mo natin pag-usapan yung kasal. Enjoy natin to. Tignan natin kung saan tayo magkakasunod, kung saan tayo mag-aaway at ayusin natin yon. Because to be honest with you, premature yung usapin ng kasal sa inyo. Dapat alam mo yan. Premature yung usapin ng kasal. You should have known that a long time ago. Okay. Premature yung usapin ng kasal na yan dahil nagsama kayo prematurely. If anything, nasa getting to know stage pa lang kayo ngayon. As offensive as it may sound, nasa getting to know pa lang kayo ngayon. Then get to know each other. Then get to know each other. Huh? Okay. Did I make sense? Yes. Tell him what you want and how you want things to be done. And then ask him what he wants and how he wants things to be done. Kailangan alam nyo yun. And you have to respect kung paano niya gustong gawin ng mga bagay-bagay. Hindi pa pwedeng masunod ka, hindi pwedeng masunod siya. Find your common ground. Okay. You want an example? Okay. Halimbawa, sabi mo kanina, gusto mo siyang pa-check up, tama? Mm-hmm. Alam mo sa part na yon, it says a lot how you regard the guy. Hindi mo naiintindihan ng pagiging lalaki pag gusto mo siyang pa-check up at ma-offend kapag ayaw niya. Alam mo bakit? Bakit? Pagiging lalaki yan eh. Walang lalaking gusto ma-check up siya at mapatunayan baka may kulang sa kanya. It takes so much para ma-convince mo siya to go through that. Pero ikaw hindi mo nagigets yun. Gusto mo lang, pa-check up ka na. Gusto ko malaman. No. Iba yan sa inyo. Iba sa amin yan. Pero hindi mo nagets yun part na yun. Gusto mo lang siyang pa-check up kasi nagpa-check up ka na eh. Oh, hindi ka na mali. Gusto mo malaman kung siya yung mali. Tama mali. Hindi mo nagigets na it doesn't work the same way as it works to you. Iba yun sa amin. Because men are natural defensive kami. Sa pa-check up mo kami. Pero dapat ma-check up siya kung yun ang kinakailangan. But it takes a while. You have to be a very special partner to someone to ask him to go through that. Pero para sa iyo, ano lang 'yon? Tawag nito, transactional lang 'yon. Gawin na natin, sige na para matapos na, parang gano'n. My point, ma'am? Opo. So there's a lot. Alam mo yan, ano yan, resulta yan na hindi kasi kayo magkakilala na maayos. Because you have not known each other that well. Kaya kaya mo sabihin yon na feeling mo hindi offensive. Actually, offensive yun eh. Gusto mo ng direct example? Okay. Ano ba ako, Jowa, pa-check up kita. Pa-check up kita, bakit maliit boobs mo? Ma-offend ka na, hindi?
Open. Exactly. Same manner sa amin. May mali yata sa'yo, pa-check up ka natin. Ba't ang liit niyan? Ganun yung pakiramdam sa amin noon. But if it's being said to you lovingly, magigets mo na concern siya kaya gusto niya akong pa-check up. Tama? Tama. Exactly. So, there's a lot that you have to to know about each other. Hindi solusyon dito ang hiwalay. Maging magkakilala kayo. You don't know each other. Kung maghihiwalay kayo, then maghihiwalay kayo. So be it. Maybe talagang hindi pa pwede. But it shouldn't be the solution. Kasi yung iba kanina, yung mga naandyan, puro hiwalay, puro mo kayo talaga, it's very easy for you to just throw away things. And then balimbing sa comment section. Ngayon, tama ka po, gaganyan-ganyan kayo kanina, hiwalay ang sinasabi nyo. Nandiyan ka na nag-invest ka na. So I want you to find out personally kung hanggang kailan mo kayang i-push ito to get to know him. Nag-invest ka na Mali man yung pinag-umpisa, nandiyan ka na. Did that make sense? Yes po. Good. Kailan kayo magkikita? Saturday po. Okay na, nakapag-oil ka na ba? Ano ba yun? Oil. Para mas smooth. Ano ba? Para hindi ashy. Ashy? Gusto mo, wax. Nakapag-wax ka na. Ha? Happy? Happy. Yes. Okay. Ano lesson nito? For me, yung lesson is, syempre, i-take ko rin yung kumbaga, yung part ko sa relationship. Hindi pwedeng yung side niya lang ng side niya yung titingnan ko. Sabi nga nila, it takes two to tango. So, dalawa kami dito. Hindi pwedeng yung mali lang niya ng mali yung titingnan ko. Kailangan maintindihan ko rin kung ano yung pinanggagalingan niya. Mm-hmm. We need to both understand each other to make it work. Okay. If that's the lesson you want to learn, so be it. I agree with you. But in your perspective, what is Yung the lesson? lesson? Yes. I think the biggest lesson here is stop being so hasty. Padalos-dalos. I have always maintained this, that between men and women should be more careful than men. Mm-hmm. Kasi kayo yung may matres Kayo naaabala ang buhay pag nabuntis kayo. Halimbawa, pagdugtungin natin yung kwento mo, 2 parts of your story. Sabi nyo, gusto nyo magkaanak. Nagkataon lang, may di ba, hindi kayo nakabuo. Tama? Tama? Mm-hmm. Nagplano kayo, May. Tama, Apo. mali? Apo. Okay. Nagkataon, hindi kayo nakabuo. But the other part of your story says, he is, seemingly uncommitted sa mga bagay-bagay. Tama, mali? Mm-hmm. So imagine mo kung nagdalang tao ka at ganyan siya. Di sakit ng ulo mo. Mm-hmm. Only because hindi kayo naging maingat. Basta nandiyan na yan. There's a lot you can learn from this only if you are willing to be part of the solution. And I guess willing ka naman. Are you? Yes. Okay. Super willing talaga. Yan. Sige. Sabado magkikita kayo, di ba? Apo. Ayan. Tama. Mag-super will ka doon, ha?
Sabi mo, okay na. So, 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 super willing. Happy? Happy! Sige, sige na, super willing ako eh. Ano ba? Alright. Anyways, ma'am, no. Alam mo, hindi ko nare-recommend yan, no? Yung hiwalay kagad. But, may last bilin ako sa'yo. Okay po. Alamin mo kung ano yung nangyari dun sa booking na yun. You have to know that. No, Seryoso ba yan? yes. He has to learn how to apologize for his own misgivings. You shouldn't drop that one. Kung yun talaga ang katwiran niya, then ipakita niya. Prove to you. Sino yung kumpara niya na yan? Kasi it becomes a benchmark of how he's going to deal with you in the future. Kasi pag inuulit ko sa kanya yun, parang, ang binibuelta niya sa akin. Wala na akong tiwala, paulit-ulit lang ako. Yeah, wala naman talaga. May tiwala ka ba sa kanya? Huwag siya mag-ilusyon ka, wala kang tiwala sa kanya. Pero willing ka. Oh, yun nga. Exactly. So he needs to earn the trust that he needs to earn back the trust that he himself is squandered. Yun nga. Sabi ko nga Tagalogin sa kanya natin na, ha, kailangan niya pag-ipunan yung tiwalang nilustay niya. On the other hand, you have to make him feel that when you ask that question, you are willing to listen to an answer. That's the key. Kasi if you end up being together a lifetime, you will have many moments wherein you are supposed and you will need to admit to a fault at dapat alam nyo na pag nagsabi ka ng kamalian mo, yung partner mo willing makinig doon o kaya tanggapin yun. Okay? okay. Alright. Maraming salamat for having me. Merry Christmas Thank to you you. din po. And Merry Christmas. Sa lahat ng nag-comment, Merry Christmas din Bye-bye po. sa inyo. Thank you po. Bye-bye. Bye po. Thank you po.